Na segment mga kasultada, dinayon ang aking partner, ang Cebu. Yes, nag-ikot tayo sa Cebu at dito nga ay hindi ka nakasama rito dahil naging busy ka. Dumayo po ang Team Sultada sa Karkar, Cebu at binisita natin ang honor breeder ng King David Game Farm. Ito po, panoorin po natin ang kwento ni Boss Nigel sa Tinitigan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kasultada. Ito po ang inyong lingkod Marlon Mabignay. And this time, nandito po tayo sa Karkar City, Cebu. At binisita po natin ang ating pong kaibigan, the owner and breeder ng King David Game Farm na other than Mr. Nigel sa Tinitigan. Boss, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sir Marlon, and welcome to King David Game Farm, Karkar City, Cebu. And happy Sunday to everyone. Boss Nigel, ano po yung mga bloodline na meron tayo dito sa farm? To mention, our base blood is the Roundheads. Okay. Then we cross it to Sweater and Hatches and Kelsos. So doon lang sila nag-ikot yung Roundheads ko. My first Roundhead was the Lazy from the strain of late John Comita. So doon siya nag-start, doon siya nag-evolve yung Roundheads ko. So nagugustuhan ko siya kasi yung ginamit ko yung Roundheads before, cross ko sa mga hats at sweater, nagpanalo ng walang sugat, very clean win. So doon ako nainganyo na mag-breed ng Roundheads. Nag-research ako, naghanap ako ng iba namang Roundheads na to complement my Roundheads na para we have the winning streak na pareho lang. Win clean, hindi masugatan, pwede pa magamit on the next fight. So, the second was the Dan Gray Roundheads. So, kumuha ako ng Dan Gray Roundheads kay Sir Jerry Escalona in 2011. So, doon, pwede gimix ko doon sa Lazy ko sa Dan Gray, tapos pasukan ng hats. So, magaling. In 2014, pumunta ako ng US. Isa na sa mga wishlist ko na puntahan is the Gary Gilliam. Wow, okay. So, the famous Roundhead of Gary Gilliam. So, doon, naka-acquire tayo doon. Yun ang pangatlo nating Roundheads. At then, sa dulo ng usapan namin, sinabi niya, tutulungan niya ako. And he will make me champions. So, kaya, nadala ko yung mga manok niya na sa tingin niya, or he is pretty sure na makatulong sa akin. So, pinalaya sa akin yung tinawag na yan na double F, yung Golden Boy, Golden Girl na strain, at saka yung Four Weaver. So, yun ang pangatlong Roundheads ko na dito sa farm nga until now, kinu-continue ka to cross with other lines. Ito po yung Gary Gilliam na Roundheads. White legs po siya. So, yung shank is white. Hindi masyadong mahaba yung shank niya sa Gary. Pero yung paa, Yung hita niya. Yung hita, yun ang mahaba. Para sa akin, ito yung bakit magaling sila magkate. Kasi yung shank niya, Hindi sila ganung katangkaran. hindi tanong katangkaran. Pero pag nakatindig siya, para siyang ganon burst out siya. Kaya matangkad siya tingnan. Pero yung shank, hindi. So, kakabitan lang ng tari na hindi masyadong mahaba. Kaya yung cutting, very accurate. So, heavy bone siya. Yung ulo, hindi masyadong mahaba. Saka may count broad yung sa top. Maybe this is the blood that bumuhay sa amin dito sa farm. So, ito ang palaging hinahanap. Light color, medyo darker ng kaunti. May kaunti ditong medyo light hackle but not totally light. So, ito siya. Pag i-cross namin ito sa